problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, no thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na. Abot ang pangarap, basta pwede ka. Maski TV ka na ng akiray, no thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired, kaya natin to. Ayun, good morning guys. Andito tayo, nasa labas tayo ngayon guys. Service tayo ng isang Fuji Denso na spin dryer. So ayan, babaklasin natin dahil obligado palit ang motor. Tinesting ko na kanina, hindi ko na sa inyo pinakita. At ang problema nito ay puro pudpud na yung mga tornilyo, yung mga screw. Bulok na. So halos di na mapihit yan. So ang gagawin natin dyan ay sisikwatin na lang natin yan. At palitan na lang natin ng tornilyo mamaya. Kahit anong gawin kong ayaw talaga. So ayan, ganyan lang diskarte dyan. Pupersahin na lang para matanggal yung mga screw dun sa body nya. Ganyan na kasi ang nangyayari pag kinakalawang na. Tsaka malamang to, ngayon lang to na-servicean, nagawa. Kaya kinalawang na ng todo. So gamit tayo ng mga T-wrench para matanggal natin yung mga screw ng yung mga bolt ng para sa dryer, yung sa pinakang shafting. So syempre fast forward tayo, kinabit na natin yung motor. So ayan, ini-screwan natin sa ilalim yung dun sa pinakang stabilizer spring nya. Pilta natin ng bagong tornilyo rin dahil bulok na talaga yung mga screw na nakalagay. Ayan, pagkatapos yan syempre kakabit na natin yung pinakang preno. Kape muna guys, kape. Gutom na. Yan, pagkatapos natin magkape, siyempre, diretso na tayo sa ating pag-wiring. Kinabitan natin yung capacitor sa pinaka-running at saka starting ng motor. So sa wiring natin, siyempre yung line 1 papunta sa common ng motor at yung line 2 papunta sa timer. Tapos yung isang wire na galing sa timer papunta naman sa running. Yan, binalutan na natin yung pinakang dahil wala tayong nakuhang power cord na original. So maluwag kaya lalagyan natin ng tape. Ito naman shafting na ang basket, lalagyan natin ng grasa para siguradong walang ingay. So ayan, salpak na natin. Sentro lang muna natin yan. At good to go na yan. Salpak na natin yung pinakang body niya para pumasok yung shafting doon sa pinakang motor. So yung mga naiwan screw, tanggalin natin para mapalitan natin ng bagong screw. Ayan, binilisan ko na lang guys para hindi masyadong mahaba yung ating video. So ayan na. Siyempre salpak na natin yan. Magaan lang naman to guys pag yung mga single na spin dryer. Mahirap pag pag yung twin, yung may washing, mabigat. So bulok-bulok na rin yung hose. Ayan na, papalitan na may-ari. Importante na gumana. Sabi ko dapat papalitan para hindi, kung may tagas, hindi matalsikan yung motor. Pero pwede pa naman daw. At medyo ang butas naman nasa labas naman. So okay lang. So sinesentro lang natin. At tuloy-tuloy ang ating electrical dyan. Marami na naman ako upload dyan sa pag-wiring. Simple lang naman ang wiring yan. Ayan, yung tatlong wire sa motor. Papupunta yung dalawang wire sa running tsaka starting ng papunta sa capacitor. At tsaka yung timer, yung isa. Yan, ilagay natin yung preno. Ang nangyari pala dito sa preno ay na rin. Putol na rin pala yun doon sa taas, yung pinakang kinakalawit ng ng pinakang rod niya, yung pinakang alambre niya. So bali wala na yan. Ang nangyari diyan nakarekta na lang, wala nang preno. Ay hinto naman yan dahil sa timer. Ginagawa ko ng paraan yan. Nung binuksan ko na yung taas, hindi rin pala uubra. Ang problema, sira din pala yung timer. Sira din yung timer guys. So papalitan natin. May dala tayong extra. Yun. Sira na to eh. Sira din yung timer. Timer.
So itong tinuturo ng kamay ko na yan, ay ang araw na yan, ay yan yung kinakabitan ng pinakarad ng preno. Kaso naputol na pala siya, so wala nang pagkakabitan. Sinabi ko sa may-ari, okay lang daw, basta hihinto. Ayan, so kinabit na natin yung ating timer na bago. Scroll lang natin. Ayan, para matesting natin pag naisalpak na natin ng maayos. Yan, halos putol-putol na rin yung mga screw ng cover sa likod. So, ginawa ko na lang ng paraan yan. So, ayan na. Okay na. So, syempre, andyan yung wiring natin. Dinugtong na natin doon sa pinakang timer. At dyan sa wiring sa ibaba. So, yung isang line 1, nakadirekta doon sa isang wire ng timer. Tapos, yung isa naman papunta sa capacitor. Yung sa may kulay violet na yan. Para tama ikot. Bali, ang ikot niya kasi guys is clockwise. Yan, may mga motor na counterclockwise ang ikot. Yan. So alamin na lang natin kung saan yung tamang pag-wiring. May mga upload naman ako diyan. Susundan niyo lang 'yon. Dapat kasi yung pagkakabit ng wire ng doon sa pinaka-running tsaka starting ay tama. Kasi posibleng masira ang motor pag nagkamali tayo ng kabit. So ayan, tapos na tayo diyan. Tatakpan na lang natin 'yan. Ipapasok natin yung capacitor tsaka yung wiring. Ayun, tapos din ang ating electrical wiring. Okay, kompleto na. Testingin na lang natin dun. Lapit natin sa saksakan. Dun. Okay. Tayo. Ayan, lagay natin tumpitan. Okay. Ayun, umandar na. Ayun oh. Nakachamba oh. Oh. Umandar na. Kaso wala na itong preno na kasi basag na yun oh. Ay nagumana. Pero pag umano naman to, pag tumigil tong timer, titigil din yan. Ayan na. Kakacham kasi bunso. Okay. Basta pag namatay naman yung timer, titigil naman yan. Sira na yung preno eh. Wala na eh. Okay. Pinahirapan ako sa wiring, tsaka ano, ito, nagpalit pa ako ng timer, sira yung timer eh. Siyempre, maandar pa yan. Tuloy. Dapat kasi pag inangat yan, hinto eh. Kaso wala na eh. Oh, yun, lumagatik na guys. Tingnan natin kung huminto. Siyempre, hinto siya. Ayan. Hinto na. Yun. Okay. Okay. Ating mga pinagbaltaan, motor. Ayan, stabilizer spring, tsaka timer, tsaka itong plug.